أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lahat ng papuri at pasasalamat ay para lamang sa Allah subhanahu wa ta'ala, ang nag-iisang Panginoon, ang dakilang tagapaglikha na walang dapat napurihin at pasalamatan sa lahat ng mga biyayang ipinagkaloob sa kanyang mga nilikha maliban lamang sa Allah subhanahu wa ta'ala. Atin siyang dakilain, luwalhatiin at purihin sa lahat ng pagkakataon, anuman ang mga pagsubok na dumating sa atin, anuman ang mga iba't ibang mga kinakaharap natin sa panahon ngayon, hindi ito lisensya para ang isang mananampalataya ay tumigil sa papuri sa Kanya at pasasalamat sa Kanya. Tunay na lahat ng nangyayari ay nasa Kanyang kamay. Lahat ng mga naganap, either ito ay nagugustuhan ng tao o kaya ay hindi niya nagustuhan, lahat ng ito ay mayroong hikmah, mayroong wisdom na walang nakakaalam ng bagay na ito kundi ang Allah subhanahu wa ta'ala, ang pinaka-wisdom sa likod nito. Subalit lahat ng mga nangyari na ito bilang mananampalataya ay kinukuha na natin ng lesson, kinukuha natin ng mga aral. At lahat para sa atin bilang mga Muslim, ito ay positibo at lahat ng ito ay perfect. Ito ay, sabihin natin, perfect timing para sa Allah subhanahu wa ta'ala na ipinagkaloob sa atin. So mga kapatid sa panampalatayang Islam, ay samahan niyo po ako sa isang maiksing panahon para ipaliwanag ang isa sa mga talakayan o kaya isa sa mga paksa na may kinalaman sa fiqh, may kinalaman sa jurisprudence, at ito ay ang pagdarasal. Okay, fiqh as-salam, Islamic jurisprudence of prayer. Okay, mga rulings na may kinalaman sa pagdarasal. At bahagi nito inshallah ay ang ating paksa na walang iba kundi ang salatu al-istisqa. Salatu al-istisqa, pagdarasal ng al-istisqa. Ito ay actually bahagi ng pagpapatuloy ng ating pagtatalakay hinggil sa fiqh subject. Dahil nung nakaraang araw ay nakuha natin ang salatu al-khusuf or eclipse prayer, at bilang pagpapatuloy, ito ang isa sa mga bahagi ng salat, ang istisqa, ang pagdarasal ng istisqa. So although ay karamihan sa ating mga Muslim ay wala ang nakakaalam patungkol sa pagdarasal na ito, na kung kaya ay tatalakay natin para sa ganun malaman ng mga kapatid natin sa panampalatayang Islam, ano ang pagdarasal na ito? Anong uri ang pagdarasal na ito? Diba? Anong klase? Papaano ang mga ahkam, ang mga rulings at mga kaalaman na dapat malaman natin hinggil dito, diba? At ito ay bahagi ng ating pananampalataya. So bilang isang Muslim, narapat na pag-aralan natin ang anumang bahagi ng ating pananampalataya. So wag natin hayaan na ang isang bagay na hindi natin nauunawaan. At yan ang isa sa mga turo sa atin ng banal na Quran, na tayo ay magtanong sa mga nakakaalam, higit sa mga nakakaalam sa atin sa mga bagay na hindi natin alam. At huwag tayong habang buhay na mangmang sa mga bagay-bagay. So halina kayo, pag-usapan natin ang salatu al-istisqa. Sino man ang merong katanungan, magtanong lang po sa comment section. Positive man o negatibong katanungan, wag lang bash. Wag lang bashing kasi nakaka-stress. Ang tinatawag na sabihin natin ay bashing at bullying. At ang bullying or bashing sa Islam, na hindi siya magandang critics, hindi siya healthy criticism, yan po ay pinagbawal sa Islam. Ipinagbawal yan, ang bullying, Yan ay sabihin natin, bago pa nakapasa yan sabi natin sa mga senador o kaya sa mga konsehal ang tawag dyan, sa konseho, sa lupunan ng mga konseho, ay sa Islam nandyan na yan, anti-bullying, nasa banal na Quran na yan. At yan ay malinaw na naka-indicate sa banal na Quran. So wag tayong mang-bully mga kapatid ha, bawal yan. Pwede tayong mag-critics sa mga bagay na alam natin na ito ay mali. So i-critics natin in a good way. Magandang pamamaraan, maayos sa paraan at makatarungan at makatwirang pamamaraan. So na kung kaya, bawal ang bullying dito ha. Otherwise ay kick out ko kayo. Okay, salatul istisqa. Ano bang ibig sabihin ng salatu al-istisqa? Ano ba ang istisqa mga kapatid sa panampalatayang Islam? So ang istisqa, ang kahulugan nito, ito ay ang paghingi ng tubig ulan
paghingi ng tubig ulan. Ibig sabihin, ito ay nangyayari kapag sa panahon na wala talagang ulan. Wala talagang bumubuhos na tubig mula sa kalangitan. Ito yung panahon ng tagtuyot. Ito yung, ano yung panahon na yun? El Nino ba yun? El Nino? Anong pagkaiba ng El Nino at saka La Nina? Mga kapatid, comment lang. Anong pagkaiba ng El Nino at saka La Nina? El Nino, kung ako nagkamali yun, yung tag-ulan. At La Nina yung tag-tuyot ba yun? Kung di ako nagkamali. Or baliktad. Anyway, tag-ulan man o tag-utuyot man, kung di ko na siguro La Nino, El Nino, ano ba? sa palagay nyo, ibig sabihin ng El Nino at saka La Nina. El Nino is walang mga comment kapatid, walang mga comment sa atin. Okay? El Nino is tagtuyot. Di ba? Kung ako nagkamali, so tagtuyot na yon. So, tagtuyot, di ba? So, kapag halimbawa dumating yung tagtuyot sa atin, normally Saudi Arabia, lagi namang tuyot, wala talagang ulang bumubuhos, ay abay, umalarma na tayo dahil ito ay isa sa mga di pangkaraniwan, ika nga, di ba? Lalo pa sa atin sa Pilipinas ay laging umuulan. Pag buong taon na walang ulan, abay, strange yun. Parang may sabihin natin may kakaiba. So, narapat siguro na humingi tayo ng tinatawag na ulan. So, of course, Allah subhanahu wa ta'ala. So, sa pamamagitan ng pagdarasal ng al-istisqa, El Nino tag-init, La Nina tag-ulan, sabi ni Khalid Bustinera. Okay po. Now I know. El Nino tag-tuyot. El Nino ang tag-ulan, La Nina tag-init. Okay ba? Baliktad naman kay Cherry Pendon. Ano ba talaga? Ano ang El Nino? Tag-ulan o tag-init? Kasi pag El Nino, La Nina, ay ambot. Linaw. So, dito, ito ay ang paghingi ng tubig ulan mula sa Allah subhanahu wa ta'ala. Pakatandaan natin, walang nagbibigay at nagpapabuhos ng ulan mula sa kalangitan, kundi ang Allah subhanahu wa ta'ala. Ito ay ayon sa kautusan at kagustuhan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ayon naman kay Fatima Aisha, El Nino ay tagtuyot at La Nina sobrang tag-ulan. So marami ang bumoto na ang El Nino ay tagtuyot. Okay, tagtuyo. At La Nina ay ang sobrang tag-ulan. Masya Allah, tabarakallah. So, barakallahu fikum. So, napagkasunduan ako kaya majority sa mga audience natin, ang tag-utuyot ay ang El Nino. Okay. So, ito ay ang paghingi ng tubig ulan mula sa Allah subhanahu wa ta'ala sa panahon ng tagtuyot o salat sa ulan. From Miss Shame Muhammad, sabi niya, Ustaz, ang El Nino tagtuyot. Marami na kayo, masya Allah. Binura ko nga, Ustaz, kasi baliktad. Sabi ni Cherry Pandon. Okay, tag-init po. Jazakumullahu khair. So, sa panahon ng tagtuyot o salat ng ulan, syempre, hindi ka pwedeng humingi ng ulan na samantalang bumubuhos ang ulan. Diba? So, ito ay talagang sa panahon talaga na tagtuyot at talagang salat sa ulan. Diba? At ang salatu al-istisqa, yan ang ibig sabihin ng istisqa. Okay? Ang istisqa, ulitin natin, ito ay ang paghingi ng tubig ulan mula sa Allah subhanahu wa ta'ala sa panahon ng tagtuyot o salat sa ulan. Sabi ni Muslimin sa El Nino summer, La Nina taglamig. Summer naman sa kanya. Pag summer ba walang ulan? Anyway, at ang salatul istisqa naman ay ang pagdarasal para sa paghingi ng ulan mula sa Allah subhanahu wa ta'ala. Sabihin, salatu al-istisqa. Dalawang termino po yan. Sala, pagdarasal, al-istisqa para sa paghingi ng ulan mula sa Allah subhanahu wa ta'ala na pabuhusin ng Allah subhanahu wa ta'ala ang ulan at ang kahilingan na ito ay mangyayari sa panahon ng tagtuyot o salat sa ulan. Yan ang ibig sabihin ng salatu al-istisqa. Ay naman kay Ray Baro, tag-init po, El Nino. Munira Ibrahim, El Nino tag-init po, Ustaz. Marami na kayo, mashallah, tabarakallah. No? So, yan po ang ibig sabihin ng salatu al-istisqa, mga kapatid sa pananampalatayang Islam. So, anong katibayan sa kapahintulutan ng salatu al-istisqa? Ano ang pruweba nito? Ano ang proof? Ano ang evidence? Linaw? So, sa atin, kinakailangan natin ng proof or evidence sapagkat ito ay ibada, pagsamba sa Allah subhanahu wa ta'ala. Munira Ibrahim, El Nino tag-init po, Ustaz. Yes, agreed. Okay? Agreed apa na yan. Masya Allah.
From Tux Nawalib, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. So, ang Salatul Istisqa ay sunnah muakkada. Sunnah muakkada. Ang ibig sabihin ng sunnah muakkada, mariing sunnah. Ito yung emphasize sunnah. Talagang mariin. Sinabing mariin, talagang pinanggigiitan. Di ba? Ito ay mariing sunnah. Hindi basta-bastang sunnah. You know? So ito ay ginawa mismo ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na naiulat sa hadith ni Abdullah bin Zaid radhiyallahu an. Sabi naman ni Nadia Delia, El Nino po tagtuyot, La Nina tag-ulan. Okay. Sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sabi niya, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam kharaja ila al-musalla fastasqa. Fastaqbala al-qiblata wa qalaba ridaahu wa salla rak'ataini. Sinabi niya, ang sugod ng Allah sallallahu alaihi wasallam ay nagtungo sa musalla. Musalla yun yung bahay dasalan. Ito yung sabihin natin na general term ng saklaw na rito, ang masjid at saka hindi masjid. Pag sinabi kasing masjid, specifically yun yung ang pagkakaiba ng musalla at saka masjid, ito ay sa pagitan ng general at saka particular. Ang masjid talagang tukoy, masjid talaga siya. Na usually doon ginagawa ang jam, sabihin ang 5 beses na kongregasyon at ang salatul Juma'a. Samantalang ang sabihin natin yung musalla, ito ay pangkalahatan. Nasaklaw dito ang masjid at saka yung hindi masjid. Halimbawa, yung musalla, yun yung isang tulad ng mall. Halimbawa, mayroong musalla sa loob pero walang masjid sa loob ng mall. Halimbawa, dito sa Saudi Arabia. Diba? Saudi Arabia, lahat ng mall dito ay mayroong musalla pero walang masjid sa loob ng mall. Linaw? So, yun po ang ibig sabihin ng musalla, pagkakaiba ng musalla at saka masjid. Malinaw? Okay. So, sinabi, ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay nagtungo sa musalla at humingi ng ulan. Siya ay humarap sa kibla. Meron siya sa kibla. Kanyang binaliktad ang kanyang balabal o ang panloob ay ginawang panlabas. So, yun ang pagbaliktad. Hindi yung, halimbawa, itong nasa harapan, ilalagay mo sa tinatawag na likuran. Hindi 'yon. Ang baliktad dito ang sinasabi dito, yung pangloob, iyon ang nilalabas. Baliktad, di ba? Hindi yung baliktad yung harap sa tinatawag na likuran, kundi ay yung panloob ay yun yung isinasabi nating ay panlabas. Yun yung ginawa ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At siya ay nagdarasal ng 2 rakaah. Nagdarasal siya ng 2 rakaah at ang hadith na ito ay matatagpuan sa Sahih al-Bukhari. So, linaw? Ito rin ay ginawa ng mga naunang sugo. Ginawa ng mga naunang sugo at ng mga propeta. Katulad ni Musa alayhi salam, ni Prophet Moses alayhi salam, na sinabi ng Allah sa banal na Quran, wa idastasqa Musa liqaumihi. Ang aya na yan matatagpuan sa Surah Al-Baqarah, chapter 2, verse 16 ng banal na Quran. Sinabi ng Allah para tungkol kay Musa, at alalahanin pa rin ninyo o mga angkan ni Israel, ang mga biyaya at kagandahang loob namin sa inyo noong kayo ay uhaw na uhaw at naghahanap ng tubig dahil sa inyong pagkaligaw at pagkatapos ay nanalangin si Musa alayhi salam. So I think naligaw sila kunya 40 years, di ba? Kunya ko nagkamali, di ba? 40 years ata. So naligaw sila, nagpaikot-ikot, subhanallah. At yan ay ayon sa plano ng Allah subhanahu wa ta'ala dahil na rin sa katigasan ng ulo ng mga angkan ng mga Israel. So sila ay uhaw na uhaw. Di ba? Kaya naman, si Prophet Musa ay nanalangin, alayhi salam, sa Allah subhanahu wa ta'ala na pagkalooban ng maiinom ang kanyang mga tauhan. Linaw? So yun, ibig sabihin, ito ay gawain ng mga propeta at mga sugo, mga kapatid sa panampalatayang Islam. So our time check is brought to you by of course ay Alimuddin Onofre Ilyas. 12:02 na po dito sa Makkah Al-Mukarramah, dito sa Saudi Arabia. Na oras sa pagsasagawa ng Salatu al-Istisqa. Pagsagawa, kailan ba ito isa sa katuparan? Anong sabihin natin? Anong oras, di ba? Na maaring isagawa ang Salatu al-Istisqa. So, ang Salatul Istisqa, mga kapatid, ay walang particular na oras. Walang particular na oras sa pagsasagawa nito at ito ay pinahihintulutan kapag tagtuyot. Okay? Pinahihintulutan lamang ito kapag tagtuyot. So, hindi ka pwede magdasal ng Salatul Istisqa habang na umuulan naman. Diba? Bumabagyo pa nga tapos magsasagawa ka ng Salatul Istisqa. Ano yan? Humingi ka ng kaparusahan? Subhanallah.
Walang buhos, ito ay ginagawa kapag sa panahon ng walang buhos ng ulan o kalat-kalat ang ulan. Kalat-kalat, ibig sabihin na paunti-unti. Okay, parang ano lang ba? Ang tawag diyan? Para siyang ambon lamang, ipakalat-kalat yung ulan. Hindi siya buo. Kakaunti ang tubig sa mga patis o di naman kaya sa mga balon, di ba? At nanunuyo ang mga ilog at saka iba pang mga lugar. Nanunuyo. Talagang walang agos sa sabihin natin doon sa mga sapa, sa mga ilog, hindi makapaglaba, di ba? Naalala niyo yung mga naglalaba sa sapa tumatambling-tambling doon, di ba? So hindi na kayo makapagana sapagkat wala talagang ulan, walang bumubuhos ng ulan. So inirekomenda ito pagkatapos na sumikat ang araw at ito ay tumataas na kasing haba ng sibat sa horizon, mula sa horizon, ang pagtaas ito mula sa kagiliran. So halimbawa yun yung horizon. So ang recommended kung kailan ito gaganapin ay yung bang papataas na mula sa pagsikat ng horizon doon sa pagsikat ng horizon mula sa pagsikat ng araw doon sa horizon, doon sa kagiliran. So hihintayin mo siya ng mga 30 minutes, diba? Parang oras sa Salatul Duha. At doon yung pinakamainam na oras para isakatuparan ng Salatul Istisqa. Ito ay katulad ng oras ng Salatul Eid. Ito ay katulad ng oras ng Salatul Eid. Yun mga kapatid sa pananampalatayang Islam. Noong tanong, saan gaganapin ang Salatul Istisqa? Saan gaganapin ang Salatul Istisqa? Ang sunna sa pagsasagawa ng Salatul Istisqa ay musalla. Ang yan ang sunna. Ibig sabihin, saan ito gaganapin? Ang sunna ay sa musalla. Ibig sabihin sa labas ng masjid na kung saan isinasagawa dito ang Salatul Eid. Malinaw, yun ang punto rito na musalla. Yun, halimbawa sa open field, diba? Sa disyerto halimbawa. Ang mahalaga hindi sa loob ng masjid, kundi sa labas. Pinakamainam ito. At hindi yung yun yung lugar na isa sa katuparan ng Salatul Istisqa. Ito ay alinsunod sa pamamaraan na isinagawa mismo ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maliban na lamang talaga kung ito ay kinakailangan na gawin sa loob ng masjid. Sa ganitong kalagayan mga kapatid, ito ay walang anuman. So, Assalamualaikum, kumusta po? Sabi ni Ida Zunaida Kusain. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mabuti naman po, alhamdulillah. Now, tunghayan natin ang pagsasalarawan, papaano isagawa ang Salatul Istisqa. Paano ba ito gawin ang Salatul Istisqa mga kapatid sa pananampalatayang Islam? So, ito po yung step by steps mga kapatid sa pagsasagawa nito. Una, ang Salatul Istisqa, pakatandaan natin ay 2 rakaah. Ito ay binubuo ng 2 rakaah na pagdarasal na walang adhan at walang iqamah. Kagaya ng Salatul Eid, kagaya rin ng Salatul Kusuf or Khusuf, eclipse prayer. So, ganun din ang Salatul Istisqa, walang adhan at walang iqamah. Ngunit, palalakasin ang pagbabasa sa bawat rakaah na tulad sa nabanggit mula sa salaysay ni Abdullah bin Zaid radhiyallahu anhu, sinabi, "Thumma salla raka'ataini jahara fihima bil qira'ah." Sinabi, at pagkatapos ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay nagdarasal ng 2 rakaah at nilakasan niya dito ang pagbabasa. Nilakasan niya dito ang pagbabasa. So, ang hadith na ito matatagpuan sa Sahih Al-Bukhari. So, nangangahulugan lamang, ito ay katulad din ng Salatul Eid dahil ang Salatul Eid ay malakas ang pagbabasa. Ganon din sa Salatul Kusuf or Khusuf, eclipse prayer, lahat ng mga ito ay sabihin natin malakas ang pagbabasa. Diba? So, ganon din ang Salatul Istisqa. Nilalakasan ang pagbabasa ng imam ng banal na Quran habang isinasagawa ang pagdarasal nito. Yan ang una. Pangalawa, ang taong nagsasagawa nito ay magbabanggit ng takbir. Magbabanggit ng takbir. Ang ibig sabihin ng pagsasabi ng Allahu Akbar ng 6 na ulit sa unang rakaah. Ng 6 na ulit sa unang rakaah. 6 na ulit sa unang tinatawag na rakaah, at ito ay bilang komentaryo sa namin tumakapal sa pananampalatayang Islam, ito ay pananaw ayon sa madhab ng mga Hanabila at Malikiya scholar. Batay sa madhab ng Hanabila at saka Malikiya scholar ay 6 na takbir sa unang tinatawag na rakaah. At ang iba naman ay 7 takbir pagkatapos ang takbiratul ihram. At 6 na naman sa pangalawang rakaah batay sa madhab ng Shafi'iyya na mga scholar, samantalang ang madhab mismo ni Imam Malik ay wala nang dagdag na takbir pa.
So yan ay depende yan sa tinatawag na madhab, mga kapatid, sa panampalatayang Islam. Okay? So ang mahalaga, 6 or 7, pagkatapos ang panimulang takbir, which is takbiratul ihram. Sa pangalawang tinatawag na sabihin natin ay pangalawang rakaam, naman ay 5 takbir bukod sa takbir para sa pag-angat mula sa pagkakayoko. Of course ay pangatlo, ang bawat takbir na kanyang babanggitin ay itataas niya ang kanyang kamay, kanyang pupurihin ng Allah at luluwalhatiin ng Allah subhanahu wa ta'ala. At yan ay pananaw ni Imam Ahmad at saka ni Imam Ash-Shafi'i na tulad ng pagbanggit ng Subhanallah, Alhamdulillah, La ilaha illallah, Allahu Akbar. Samantalang sa ibang scholar na tulad ni Imam Malik at Abu Hanifa ay tuloy-tuloy ang takbir na wala ng dhikr na babanggitin pa sa bawat takbir. So kung depende sa madhab yan. Kung susundin mo yung madhab ng Hanabila at saka Shafi'iyya, every takbir ay aangat ka. Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar, gaganong ka. Pero kung susundin mo yung madhab ng Malikiyya at saka Hanafiyya, wala na. Dire-diretso na Allahu Akbar, tapos wala Allahu Akbar. Diba? Wala nang sabihin natin ay, wala nang tinatawag na pagbanggit sa bawat takbir. Wala nang dhikr. Wala nang tinatawag na babanggiting dhikr. So lahat ng ito ay maluwag. Lahat ng ito ay tama. Wala itong problema, inshallah subhanahu wa ta'ala. Okay? Siya rin ay magbibigay ng salawat para sa mahal na sugo sa pagitan ng bawat takbir. So yan ay pwede rin yun. Halimbawa, pag sabi ng Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar, Allahumma salli ala Muhammad o ala ali Muhammad, so pwede mong gawin yan. Either ito o either ito, wala itong problema, mga kapatid. Pang-apat, pagkatapos ng sala, magbibigay ng isang beses sa sermon o khutbah ang imam na nasa kanyang paksa ay kanyang bibigyang diin ang paghingi ng kapatawaran sa Allah at kanyang babanggitin ang tinatawag na Quran. Pagkatapos siya ay mananalangin sa pamamagitan ng iba't ibang panalangin na nakasaad sa mga mapapanaligang hadith mula sa mga panalangin ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at kanya itong bibigyang diin or i-emphasize niya na may kasamang pagpapakita ng kababaang loob sa harapan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kawalan ng kakayahan, pagpapakita na siya ay walang kapangyarihan sa harapan ng Allah. So itataas niya ang kanyang dalawang kamay ng mas mataas kaysa sa karaniwang ginagawa niya sa kanyang panalangin. So ganun, no? Tataas talaga ang kanya hanggang sa makita ng kanyang tinatawag na kaputian ng kakilikili. Kung maputi ang kilikili. Okay? So itataas ang kanyang kamay ng karaniwan. Yung bang mas mataas doon sa karaniwang ginagawa niya kapag siya ay nagdudua. Pwedeng gawin niyang ganun, pwedeng wala problema. Either nakahiwalay o either nakaganyan, it's up to you kung saan ka masayagin. Suportahan ka, taka at kung saan ka komportable. So yun po yan. So ibig sabihin pala, ang parang somehow merong silang identical na pamamaraan pagdating sa Salatul Eid. Diba? Salatul Eid ay Eid al-Adha or Eid al-Fitr ay merong 6 or 7 takbir sa unang raka'a at sa pangalawang takbir ay mayroong 5 or 6 na takbir sa pangalawang raka'a pagkatapos ng takbir mula sa sabihin natin ay pagkakaangat. Okay? Mula sa pagsujud. So, parang parehas lang. Okay? Parehas lang sila. Halos magkaparehas ang pamamaraan. So, yun mga kapatid, sa panampalatayang Islam. Then, panglima, haharap ang imam sa kibla at kanyang babaliktarin ang kanyang balabal. So, yun ang panglima. Haharap ang imam sa tinatawag na kibla. Ang kanyang, sabihin natin, ang kanyang balabal ay babaliktarin. Yung panlabas, gagawing panloob at ang panloob gagawing panlabas. At ang para sa kanan ay magiging para sa kaliwa. Yung dito kanina ay magiging doon. Lahat talaga baliktad. Lahat baliktad. Ibig sabihin yung para sa kanan ay magiging tinatawag na para sa kaliwa. At ang kaliwa ay magiging para sa kanan habang ipinagpatuloy niya ang kanyang panalangin at pagsusumamo sa Allah subhanahu wa ta'ala. So ito ay pananaw mula sa nakakaraming pantas at scholar. Samantalang ayon sa mga scholar ng Malikiyya, ito ay gagawin pagkatapos na maisagawa ang khutbah. So mayroong dalawang opinion sa bagay na ito, yung pagbaliktad ng balabal o ng kasuutan. Sa ibang mga ulama ay during sabihin natin ay dua. So siyempre alam mo maghubad ka, makikita yung aura mo doon. Siguro yung panloob na nadamit siguro hindi na kailangan kung makikita naman yung aura, yung puso. Halimbawa, yung nasa panlabas lamang, yung halimbawa yung jacket o kaya yung sabihin natin yung thawb pero hindi yung sando. Diba? So babalik ta rin yun.
Pero kung walang ikaw lang, walang ibang nagdarasal kundi ikaw lang, di walang problema na baliktarin mo lahat. Subalit sa mga Malikiyya madhab, pagdating sa pagbabalik kung kailan ito magaganap ang pagbaliktad, yan ay pagkatapos nang sabihin natin ay maisagawa ang khutbah. Maisagawa ang khutbah. So yan ay walang problema. Kung gagawin mo ito, katulad ng madhab ng Malikiyya o kay madhab ng majority sa mga ulama, wala itong problema. So ayon sa ibang mga pantas, ang pagbaliktad ng balabal ay pinahintulutan din sa mga ma'mum. So sa mga ma'mum, pwede rin nilang gawin yun sa mga ma'mum. Sa ibang pantas, ang magbabaliktad lamang ay ang imam. Subalit sa ibang mga pantas, sinasabi ay saklaw dito ang imam at saka ma'mum. So wala itong problema. Huwag lang mangyari ang pagbaliktad ng kasuotan habang isinasagawa ang pagdarasal. Hindi pwede yun. Habang nasasagawa ka ng pagdarasal, ay nagbabaliktad ka ng kasuotan mo. So gagawin mo yan, either sabihin natin after ng may tapos ang khutbah, o di naman kaya ay sa kasagsaga ng khutbah habang isinasagawa ang panalangin. Dahil yun ay pagpapakita na ikaw ay nagsusumamo sa Allah subhanahu wa ta'ala. Talagang kinakailangan mo. So, kinakailangan mo yun, di ba? Ipinapakita mo yung pagkaalipin mo sa harapan ng Allah subhanahu wa ta'ala. So, naalala ko tuloy pagbaliktad. Di ba pag tayo ay nangaligaw, may paniniwala tayo na pag naligaw daw tayo, babaliktarin mo yung damit mo para makabalik ka doon sa kinaroroonan mo. So far, wala akong proof na nakita, Islamically speaking, na kapag naligaw ka ay baliktarin mo yung kasuotan mo. Ito lang yung mayroong proof na nakita tayo na maaari mong gawin ito na may kinalaman sa salatul istisqa. May kinalaman sa paghingi ng ulan. Pero yung mawala ka, maligaw ka sa isang lugar, o ano pa man, ay hindi mo kailangan baliktarin. At naniniwala ka rito na makabalik. Pag ginawa mo ito, makakabalik ka sa kinaroonan mo. At yan ay nangailangan ng dalil. Walang proof. Sa pagkakaalam ko, walang proof sa bagay na ito. Baka meron kayong proof, mga kapatid, mula sa Quran at saka mula sa Sunnah. Pa-share naman. I-share na naman, mga kapatid, para sa ganun ay para sa kaalaman ng lahat. Inshallah subhanahu wa ta'ala. So baka may mga katanungan dito. Si Consulta Karima, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nurham Sharif Usman. Masya Jannah Kusan, assalamualaikum Ustaz, watching from Isla Verde Boulevard, Davao City, mashallah. Waalaikumsalam tawo. Ida Kusain, papanoorin ko na lang po mamaya Ustaz, sobrang busy po. Yeah, alhamdulillah. Yes, wala problema. Mardia Marato, subhanallah Ustaz, mahirap na magbili ng items. Ang mahal ng bilhin dahil sa VAT 69 real, naging 96 real na. Binaliktad ang price. Totoo po yan. Yusuf Kalingal is watching ko sa Kasingal. Punta kayo this week, bro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. From Malimo na Sukol, Dimalon. So yun po mga kapatid, yun po yung pamamaraan ng pagsasagawa ng salatu al-istisqa. Now, ilang mga alituntunin hinggil sa salatu al-istisqa? Ano yung ilang mga alituntunin dapat nating malaman dito? Una, narapat na bigyan ang mga tao ng pangangaral, ng pagpapayo at paalala na magpapalambot sa kanilang mga puso, sa kanilang mga damdamin, sa kanilang emosyon, na tulad ng pananatila o pananalita tungkol sa pagbabalik loob, tungkol sa harip tauba, tungkol sa paghingi ng kapatawaran mula sa mga kasalanan at pag-iwas sa anumang pagkuha o pag-angkin ng pag-aari o mga ari-arian sa paraang di makatarungan at ang pagsauli ng mga ito sa kanila sa mga mismong nagmamay-ari nito at karapat-dapat nito. Sa kadahilanan na ang kasalanan, pakatandaan natin, ay dahilan ng kakulangan ng ulan. Isa yun sa mga kadahilanan kung bakit hindi mo bubuhos yung ulan dahil sa pagkakasala. At the same time, yung sobra-sobrang ulan din, yung hindi na healthy, hindi na maganda at hindi nakakabuti at napapakinabangan, yun ay dahil na rin sa pagkakasala bilang parusa, bilang kaparusahan mga kapatid sa pananampalatayang Islam. Na kung kaya, either wala talaga or sobra, ito ay dahil sa dulot ng kasalanan na ginagawa ng tao. Kaya narapat na magbalik loob ang tao sa Allah subhanahu wa ta'ala mula sa kanya mga nagawang pagkakasala upang dumating ang biyaya. Kasi ang ulan ay biyaya mula sa Allah. Ngunit ang pagbabalik loob, paghingi ng kapatawaran, kabutihan at pagkatakot ay nagsasanhi upang tanggapin ang panalangin at pagsusumamo ng isang tao at upang matanggap niya ang pabor at ang biyaya ng Allah subhanahu wa ta'ala. So, baliktad yan mga kapatid sa pananampalatayang Islam. Diba? Ang pagsuway sa Allah ay nagpipigil sa biyaya at ang
at ang pagsunod sa Allah at ganyan paggawa ng kabutihan sa Allah subhanahu wa ta'ala ay buhos biyaya. Di ba? Buhos biyaya ang tawag dyan. So, kinakailangan din na hikayatin sila. Ang mga tao rito na ito rin ay nagsasanhi upang matamo ang habag at awa ng Allah subhanahu wa ta'ala. Sinabi ng Allah hinggil sa payo ni Propeta Nuh alayhi salam sa kanyang sambayanan. Sabi ng Allah sa banal na Quran patungkol kay Propeta Nuh alayhi salam, فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا. So, sinabi ng Allah na aking sinasabi sa aking sambayanan, sabi ni Prophet Nuh alayhi salam, sinabi ko sa aking sambayanan, hilingin ninyo ang kapatawaran ng inyong Rab, ng inyong Panginoon sa inyong mga kasalanan at magsisi kayo sa Kanya mula sa inyong mga di paniniwala, paglabag at pagsuway dahil katiyakang ang Allah subhanahu wa ta'ala ang ganap na mapagpatawad sa sino mang nagsisi mula sa Kanyang alipin at nagbabalik loob sa Kanya. Kung kayo ay magsisisi at hihingi ng kapatawaran ay ibababa ng Allah subhanahu wa ta'ala sa inyo ang masaganang tubig ulan. Diba? So yun ay biyaya. Kapag kayo nagsisisi at nagbalik loob sa Allah sa inyong mga kasalanan, darating talaga ang tinatawag na ibubuhos talaga ang tubig ulan. At gagawin ng Allah subhanahu wa ta'ala na masagana sa inyo ang inyong kayamanan at pararamihin ang inyong mga anak. Biro mo, magkakaroon ng pagbuhos ng tubig ulan. Pangalawa dito ay magkakaroon pa kayo, gagawaran kayo ng hardin, di ba? Gagawaran kayo ng masagana sa inyong mga kayamanan at pararamihin ang inyong mga anak, mashallah. At lilikha kayo ng mga hardin. Ililikha kayo ng Allah subhanahu wa ta'ala ng mga hardin upang lumigaya kayo sa mga bunga at ganda nito. Mashallah, tabarakallah. Sana all. At igagawa kayo ng mga ilog na kayo ay iinom mula roon at didiligan ang inyong mga pananim at paiinumin ang inyong mga inaalaga ang hayop. Subhanallah. So, ibig sabihin, kapag ikaw ay nagbalik loob sa Allah at gumagawa ka ng kabutihan, hindi lamang ikaw ang nakikinabang nito, kundi ang pamayanan, ang buong society. Ang buong tinatawag na, sabihin natin ay ang buong sanlibutan, mashallah tabarakallah, di ba? Ang community. Subhanallah. So, hindi lamang ito para sa iyo. Ang benepisyo nito, kung ikaw na tao ay humingi ng kapatawaran sa lahat, nagsisisi sa Allah subhanahu wa ta'ala, darating ang biyaya. At ang biyaya na ito, hindi lamang ikaw ang nakikinabang nito, kundi pati ang ibang mga tao. Pati ang buong komunidad, buong society, buong lipunan. Subhanallah, mga kapatid sa panampalatayang Islam. Buong country. Di ba? So, dahil sa gawain mo na yan. Di ba? So, mashallah. At yan ay matatagpuan sa Surat Nuh, chapter 71, verse 10 hanggang 12 ng banal na Quran. So, pangalawang alituntunin na may kinalaman dito, maglaan ng tukoy o particular na araw para sa pagsasagawa nito sa labas ng Salatu al-Istisqa upang maging handa ang mga tao rito. Kaya nga, alhamdulillah, dito sa Saudi Arabia, merong official announcement bago pa man isagawa o isakatuparan ang Salatu al-Istisqa. So, ito ay i-aanunsyo sa mga mapapanaligang authorized television at ganyan sa radio station at ganyan sa mga maging sa social media, ipapakalat ang mensahe na magkakaroon ng Salatul Istisqa sa araw na ito, sa lugar na ito at sa oras na ito para ma-inform ang mga tao at dumalo ang mga tao at itaguyod nila ng sabay-sabay ang sunnah sa pagsasagawa nito. So yun mga kapatid. Pangatlo na alituntunin na may kinalaman dito, sunnah na kapag lumalabas, papunta doon sa lugar na kung saan doon gaganapin ang Salatu al-Istisqa, ay magkaroon ng kapakumbabaan. Magkaroon ng talagang, yung bang servitude na sinasabi, di ba? Yun yung pagiging talagang hindi ka pupunta doon na, alam mo kasi, bawat lugar na pupuntahan natin, iba yung mood, iba yung intention natin, di ba? Halimbawa, iba ang mood ng isang tao kapag pupunta ka doon sa mall, 'di ba? Pag pupunta ka sa mall, alam mo mag-aayos siya, 'di ba? Yung bang sabihin natin na masaya siya, 'di ba? Ganun 'yon. Pero pag pupunta naman sa libingan, mag-iiba ng mood, malungkot siya, 'di ba? Pero pag pupunta ka sa Salatul Istisqa, yung mood mo
Okay, kinakailangan ay ipapakita mo sa harapan ng Allah na ikaw ay mapagpakumbaba. Kaya nandyan yung pagkapakumbabaan kasi ikaw ay nangangailangan. Diba, pag pupunta ka sa isang tao nangangailangan ka, halos hindi ka pwedeng pumunta sa isang tao, halimbawa na magarbo yung damit mo, tapos hihiling ka sa kanya ng pera, hihiling ka sa kanya ng pangangailangan mo, samantalang paano ka bibigyan samantalang ang suot mo ay binalutan ka ng gold, binulutan ka ng silver, tapos hingi ka ng tulong, so hindi akma at hindi angkop doon sa situation or occasion, di ba? Ganun din. So, ikaw ay hihingi ng ulan sa Allah subhanahu wa ta'ala. So, narapat na ipakita mo sa harapan ng Allah yung kapakumbabaan. Kaya nga, ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam talagang hindi siya nagsuot ng magarang kasuotan di katulad ng Salatul Eid. Na kapag dumating ang Salatul Eid, talagang nagsusuot siya ng mga magagarang kasuotan. Di ba? So, pinapakita mo yung mababang kalooban, ipapakita mo yung pagkaalipin at pagpapakita na ikaw ay may matinding pangangailangan sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya naman, hindi pinahintulutan na pagandahin o ayusin ang sarili o di naman kaya siya ay maglalagay ng pabango habang papunta ng Salatul Istisqa. Hindi katulad ng Salatul Eid, tayo ay nagpapabango, tayo ay nagbibihis ng magarang kasuotan at iba pa. So, Salatul Istisqa, hindi mo pwedeng gawin yan, hindi pinahintulutan yan. Sinabi ni Ibn Abbas radhiyallahu anhu habang inilarawan ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kapamaraanan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na kanyang ginawa noon mga kapatid sa panampalatayang Islam ay which is ang paghingi sa ulan. Sinabi ni Ibn Abbas radhiyallahu anhu, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kharaja mutabadhilan mutawadi'an mutadarri'an hatta ata al-musalla. Tunay na ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, siya ay lumabas. Okay, siya ay lumalabas mutabadhil. Ang mutabadhil, hindi magarang kasuutan ang sinusuot. Di ba? Talagang butas-butas o anuman o walang plancha, gusot na gusot, di ba? Walang laba, mga ganun ba? Mababa ang kalooban, di ba? Mutawadi'an, mababa ang kalooban. Mutadarri'an at mapitagan, kapita-pitagan hanggang sa dumating ang mga magdarasal sa musalla. So, ba? At yan ay sabihin natin ay matatagpuan sa Sunan at-Tirmidhi, mga kapatid sa panampalatayang Islam. Pangapat na alituntunin na may kinalaman dito, ang pagpaparami ng paghingi ng kapatawaran at dua, panalangin, habang itinataas ang dalawang palad sa kalangitan o sa oras ng pagbibigay ng khutbah. So, ibig sabihin dito, yung bang paparamihin mo yung astaghfirullah, Allahumma tub alay, di ba? Hindi kuntu minadh zalimin, di ba? Yung mga ganyan talagang pagsusuma mo sa Allah sa paghingi ng kapatawaran. So, paparamihin mo yun habang gumagawa ka ng Salatul Istisqa. Habang isinasakatuparan, itinataguyod ang whole performance ng Salatul Istisqa. Ito man ay sa oras ng khutbah, o di naman kaya ay sa kalagitnaan ng mahalaga sa khutbah. Pagaling mo kasi sa khutbah, mayroong tayo na nagdudua ang isang imam, di ba? Nagdudua. So magdudua din tayo bilang mamum, di ba? So itinataas ang kanyang tinatawag na kamay. Ito man ay sa loob ng khutbah o sa labas ng tinatawag na khutbah. So basahin natin yung Yusuf Kasingan, Masya Allah. Sabi na Aisha Hassan, Assalamualaikum Ustaz, Waalaikumsalam, watching here in Abu Dhabi. Late na ako, review ko na lang. Salam Sheikh Af. Okay, Af, kumusta ka? Waalaikumsalam. Okay, Yusuf Kasingan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pro, Yusuf Kasingan. Jailani Jim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, Waalaikumsalam po. Almira Ambulud Tugaya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mashallah, gipo Ustaz, inshallah. Hindi ako nag-reply nun si Aldin. Malimang masukol di malon, saan room po kayo nag-aral sa online? Hikayatin mo nga daw si Ustaz na gumawa ng group chat para sa rules. Gaya ko to at yun sa isang page mo. Ano to? Hindi ko alam. Nirma Pakal. Assalamualaikum Ustaz. Nima Yusuf is watching from Kuwait po. Sana oil. Okay. Mali mo. Syukra po, jazakallahu khair fi ya akhi.
Fatima Aisha, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. May tanong ko lang po, Ustaz. Out of topic po. Ang isa po naming anak ay inaalagaan ng sister ng asawa ko habang naghahanap buhay kaming mag-asawa sa malayo. Alhamdulillah, sabi po sa atin niya na mag-finance po ako para sa palay para itanim nila sa sariling lupain nila at ang tutubuin nito insyaAllah ay hatiin niya. Half para sa gastusin ng anak ko at half para sa kanila. Wala po ba akong malabag sa batas sa Islam pag itutuloy ko ito? Jazakallah khair. Mamaya na po yan kasi since out of topic. Okay. Now, ano yung mga kaparaanan, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam sa pag-angat ng kamay na may kinalaman sa Salatu al-Istisqa? Ang pag-angat ng kamay, pakatandaan natin, ay panalangin. Okay, panalangin. Ang pag-angat ng kamay sa panalangin sa dua ay mayroong iba't ibang paraan sa pagsasagawa nito na nakasaad sa iba't ibang salaysay ng hadith. You know? So, ang pagtaas ng kamay habang nagdudua tayo, ang pamamaraan nito ay mayroong iba't ibang paraan na nakasaad sa hadith ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Una, pagtaas ng hintuturo lamang. Yan. Pagtataas ng hintuturo lamang. At ito ay nakasaad sa hadith na ginawa mismo ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa kanyang mimbar o sa kanyang pulpito sa araw ng Jumu'ah, sa araw ang tinatawag na Jumu'ah. Mula sa salaysay ni Umara bin Rubay'ah radiyallahu anhu Ru'ayba radiyallahu anhu na nakita niya si Bishr bin Marwan. Si Bishr bin Marwan sa minbar habang iniaangat niya ang kanyang dalawang palad sa panalangin at kanyang sinabi. So, habang si Bishr bin Marwan, ito ang nangyari. Si Bishr bin Marwan, siya ay nagbibigay ng sermon, okay, sa mimbar. So, habang nagdudua siya na iniangat niya ang kanyang dalawang kamay, dalawang tinatawag na kamay. At ito ay nakita ni Umara bin Ru'ayba radiyallahu an. At pagkatapos ng nakita ito ni Umara bin Ru'ayba radiyallahu an, ay sinabi ni Ru'ayba, qabbahallahu hataini al-yadaini. Qabbahallahu, sabi niya, qabbahallahu hataini al-yadaini. Laqad ra'aytu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma yazidu ala an yaqula biyadihi hakadha wa ashara bi isba'ihi al-musabbiha. Sabi niya, papangitinawa ng Allah ang dalawang daliri na iyan. So nung nakita ni Umar bin Ru'ayba si Bishr bin Marwan na gawa niya ito sa habang naghukutba siya. Okay? Habang siya naghukutba, itinataas siya ang kanyang dalawang palad sa pagdudua. Ito na ngayon, parang ito ay provocation, parang scolding ang tawag dito. Okay? Parang chiding. Ibig sabihin ay talagang na hindi kinakatuwa ni Umar bin Ru'ayba ang ginawa ni Bishr bin Marwa. Yung biro mo, tinataas ang yung kamay. At sabi niya, qabbahallahu hataini al-yadain. Papangitinawa ng Allah ang dalawang daliri na iyon. Okay? Tunay na nakita ko ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na hindi ilalabis na ganito. Hindi lalabis dito na ganito. At ganyang itinuro ang kanyang hintuturo sa kalangitan. Ganyan lang. So, ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay nagdudua siya, which is sabihin natin yung karaniwang dua within the khutbah, ay na hindi nakataas ang sabihin natin ang dalawang daliri, kundi hintuturo lamang. Hintuturo lamang habang sa ginagawa niya sa pagdudua. Yan ay hindi tinatawag na nagshahada kundi nagdudua. So, ibig sabihin ay hintuturo lamang ang ituturo sa kalangitan habang nananalangin at yan mismo ginawa ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at ang hadith na ito matatagpuan sa Sahih Muslim, mga kapatid sa pananampalatayang Islam. So, yun ang isang unang pamamaraan. Pangalawang pamamaraan, pag-angat ng dalawang kamay o palad na ang likuran ng mga ito ay nakaharap sa kibla. Ang mga ito ay nakaharap sa tinatawag na kibla at ang harapan ng mga ito ay nakatalikod sa kibla habang nakaharap naman sa mukha. So, ibig sabihin nakaganon. You know? Kasi sa Arabic, mga kapatid, ang harapan ay ito. Ang harapan ay ito at ang likuran ay ito. Sa ating pangunawa, baliktad. Ito yung harapan, ito yung likuran. Pero sa tinatawag na mga Arabo, pag sinabing zahar, ito ang tinatawag na zahar. At ito yung batan. Okay?
ito yung sabihin natin ay ito yung batan, ito yung zahar. Okay? Zahar. Yung sabihin ng zahar, ipinapakita. At yung batan, ito yung kinukubli. Linaw? So sa atin, ito yung harapan, ito yung likuran. Na kung kaya sa mga Arabo, ito yung zahar, ito yung tinatawag na ipinapakita, at ito yung ito yung ikinukubli. Kaya naman, ito yung pag-angat ng dalawang kamay o palad na ang likuran ng mga ito ay nakaharap sa kibla. Okay? At ang harapan ng mga ito ay nakatalikod sa tinatawag na kibla. So habang nakaharap naman sa mukha. So yan ay ganito, yung ganyan. Siguro yung ganyan. You know? So, syempre, ito yung harapan ay nakatalikod sa kibla. So, yun yung normal na ginagawa natin. No, pangatlo, pag-angat ng kamay o palad na ang harapan ng mga ito ay nakaharap sa kalangitan at ang likuran ay nasa kalupaan. So, yun yung normal na ginawa natin kanina. Ganyan. Yan. Nakaharap. Ulitin natin ha. Nakaharap sa kibla itong harapan, itong likuran. Yan. Ito yung tinatawag na likuran. At ang mga ito ay nakatalikod sa tinatawag na kibla. So, yung sabihin, yung harapan, ito yung batan. Okay? So, sabihin, ganun, normal. Yung pangatlong pamamaraan, mga kapatid, ito yung pag-angat ng kamay o palad. Ang harapan ng mga ito ay nakaharap sa kalangitan. Nakaharap sa kalangitan at ang likuran ay nasa lupa. So, nakaganon. You know? Sabihin, nakaganon. You know? So, pwede kang humingi ng nakaganon. Okay? So, kanina nakaganyan. Ito nakaharap sa kibla, tapos ito nakaharap sa mukha mo. Samantalang ito ngayon, mga kapatid, ay ang palad na ang harapan ng mga ito ay nakaharap sa kalangitan at ang likuran ay nasa lupa. So, nakaganyan. No? Sabi nakaganon. Nakaganon. So, yan ay walang problema. Pangapat, pag-angat ng dalawang palad na ang harapan ng mga ito ay nakaharap sa lupa. So, ganyan. Ang harapan ng mga ito ay nakaharap sa lupa at ang likuran naman ay nakaharap sa kalangitan. So, baliktad. Kanina nakaganon, ngayon nakaganon. Okay? At anong batayan sa bagay na ito? Ito ay mula sa salaysay ni Anas bin Malik radhiyallahu an na kanyang sinabi, anna nabiyya sallallahu alayhi wasallam istasqa fa'ashara bi dhahri kafayhi ila sama. Tunay na ang sugo ng Allah ay nanalangin ng ulan. Nanalangin ng ulan. At kanyang hinarap ang likuran, okay, ng kanyang dalawang palad sa kalangitan. So, ganon. You know? So, ganon kapatid. Itataas yung kamay, angat ang kamay, pero nakaganyan. So, di ba? Kanina, baliktad nakaganyan. Tapos ngayon ay nakaganyan. You know? At ang hadith na ito ay matatagpuan sa Sahih Muslim. Okay? Sa Sahih Muslim po matatagpuan yung hadith na yan. Ibig sabihin, yung ganong pamamaraan, nakataas. So, ito po yung isa sa mga napakahalagang bagay kasi maraming hindi nakakaalam. Ang ibang mga kapatiran natin, ang alam lamang pagdudua, nakaganyan. Diba? Yung which is nakataas yung kamay, tapos ito nakaharap sa kibla at yung harapan nakaharap sa mukha. Diba? Ang iba ngayon lang nakakaalam na pwede palang ganun. Yes, pwede palang ganun. At pwede rin sabihin natin ganyan. Okay? Pwede ganyan. At nakasal sa Sahih Muslim, binanggit natin kanina. So, kanyang hinaharap ang likuran sa kalangitan at ang kanyang dalawang palad kanyang hinaharap ang likuran ng kanyang dalawang palad sa kalangitan. Mula rin sa salaysay ni Anas bin Malik radhiyallahu an na kanyang sinabi, ra'aytun nabiyya sallallahu alayhi wasallam yastasqi fabasata yadayhi wa ja'ala dhahirahuma mimma yalis sama. Nakita ko ang sugo ng Allah habang nananalangin ng ulan, kanyang binubuka ang kanyang mga palad at ang mga likuran nito ay nakaharap sa kalangitan. So, pwede nga ganyan. Isabi natin kanina ganyan. So, dito, mayroong extra na nakabuka ang palad. Okay? Nakabuka ang tinatawag na sabihin natin ay ang palad. Hindi nakagano na, kundi nakabuka. At yan ay matatagpuan sa Musnad Ahmad ibn Hanbal. So, lahat ng ito ay pwede. At yan, ang ganitong mga pamaraan, ito ay may kinalaman sa paghingi ng ulan, mga kapatid, sa panampalatang Islam. Diba? Paghingi lamang ng ulan. Kasi specifically nabanggit ito sa paghingi ng ulan. Huwag mo itong gawin, halimbawa, ikaw ay, sabihin natin, Salatul Tarawih, maganyan ka. Huwag kukunot ka, pas gaganyong ka. Diba? Diba? Subhanallah. So, huwag gawin niya, ala ganyan. Diba? Ano ba yung ganyan? So, huwag mga kapatid sa panampalatayang Islam. Yan ay specifically na may kinalaman sa Salatu al-Istisqa. Panglimang pamamaraan, pag-angat ng dalawang palad at ihaharap ang likuran nito sa kanyang mukha. At ang harapan niya nito ay nakaharap sa tinatawag na kibla. So, nakaganyan. Okay?
So, ibig sabihin, ito yung ay ganitong klase ng dua. Ganitong klase ng pamamaraan. So, ito ay mula sa laysay ni Ibn Abbas sa kanyang sinabi, al-ibtihal o al-ibtihal, hakada. Wa basata yadayhi wa ja'ala dhuhurahuma ila wajhi. Ang pagsusumamo ay ganito. At kanyang ibinuka ang dalawang palad at ang likuran ng mga ito ay nakaharap sa kanyang mukha. Okay? Nakaharap sa kanyang mga mukha. So, ang hadith na ito matatagpuan sa Musannaf Abdul Razzaq As-San'ani, Kitab As-Salah. So, ibig sabihin mga kaganyan mga kapatid. So, ito ay salaysay mula kay Ibn Abbas radhiyallahu anhu. Then, pang-anim na pamamaraan. So, matinding pag-angat ng mga palad sapagkat ito ay ginawa mismo ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam hanggang sa makita ang kaputian ng kanyang kilikili. Wasya, sana all. Diba? Nakaganyan siya, tara nakaangat hanggang sa maipakita ang kaputian ng kanyang kaputian ng kanyang tinatawag na kilikili. Malinaw? So, maputi bang kilikili natin? Alhamdulillah. So, ibig sabihin ay di ba, sana all, di ba? For example, walang tawas, hindi siya nagtatawas sa panahon ng maputi talagang kilikili ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Naturally. Di ba? Di katulad natin na naputi dahil sa muriatic o naman katulad nito. You know? So, alinsunod sa salaysay ni Aisha radhiyallahu anha na kanyang sinabi, thumma rafa'a yadayhi falam yazal fi raf'i hatta bada bayadu ibdayhi. At pagkatapos kanyang inangat ang kanyang dalawang kamay, siya ay nanatili sa pag-angat hanggang sa nakita ang kaputian ng kanyang dalawang kilikili. Na, sana all, mashallah tabarakallah. At ito ay matagpuan sa Sunan Abi Daud, mga kapatid, sa panampalatayang Islam. So, ibig sabihin yung matinding pag-angat ng, sabihin natin, ng dalawang kamay. So, lahat ng ito ay tama. Lahat ng ito ay walang problema. So, merong 6 na pamamaraan ng pagdua. Okay? Specifically, ito ay may kaugnayan sa salatu al-istisqa. Unang-una, yung tinatawag na pag-angat ng daliri, yun ang una. Pangalawa, yung normal na ginagawa natin. Okay, either naka-separate yung dalawang palad o kaya sabi natin naka-joint, walang problema, inshallah. Then, pangatlo yung ganyan. Sabi natin kanina, nakaganyan. Pang-apat ay nakaganyan. Okay? Pang-lima ay nakaganyan. Okay? O pang-anim yung matinding tinatawag na pag-angat. So, lahat ng ito ay napatunayan sa iba't ibang salaysay ng mga hadith mula sa hadith ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at paliwanag ng mga ulama natin. So, bilang panghuli mga kapatid na may kaugnayan dito, ano ang mga, sabihin natin, mga inirekomendang gawain sa pagbuhos ng ulan? Kapag bumubuhos ang ulan, so, since na humihingi tayo ng ulan, tapos binuhos ang ulan sa atin, so ano yung mga dapat na gagawin natin? Ano yung mga, sabi natin, ay alinsunod sa sunnah, na kapag ginawa natin ito ay mayroong dagdag na gantimpala kasi naisa katuparan natin ang sunnah ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okay, akhi, hindi daw alam ni Ustaz. Okay. So, inirekomenda na tumayo sa labas ng bahay. Kapag bumubuhos yung ulan, mga kapatid, tayo ay sa atin sa Pilipinas nagtatago tayo sa loob ng bahay. 'Di ba? Kung ano ang mga paniniwala, baka daw baka daw sipunin ka o ano pa man. Subhanallah, dito sa Saudi Arabia, pag bubuhos ang ulan, yung mga Arabo, subhanallah, lumalabas sila sa bahay at nag-jet ski pa. Kapag lalo pat may baha, nag-jet ski sila, subhanallah. Di ba? Sinasalubong nila yung ulan, tuwang-tuwa pa sila, subhanallah. Syempre siguro, maunawaan natin dahil nga madalang lang yung ulan dito, malimit lang. Ibig sabihin ay hindi lahat, siguro 3 times a year bumuulan o kaya more or less. Kaya sa Pilipinas, halos buwan-buwan umuulan. Kaya sanay na yung mga tao. Kaya takutan sila sa ulan. Kaya pinagtataguan yung ulan. Diba? So, ang sunnah ay inirekomenda na tumayo sa labas ng bahay sa unang pagpatak o pagbuhos ng ulan at hayaan na ang ulan ay dumampi sa buong katawan. Hayaan niyang itong dumampi. Okay, welcome. Sasabihin, welcome. Okay? I-welcome na yung tinatawag na sabihin natin ang ulan. At hayaan niya na ito'y dumampi sa kanyang buong katawan. Dahil ito ay ginawa mismo ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Naiulat mula kay Anas bin Malik radhiyallahu an na kanyang sinabi, "Asabana wa nahnu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam matarun." Qala fahasara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam thawbahu hatta asabahu min al-matari. Faqulna ya Rasulullah, lima sana'ta hadha? Qala li'annahu hadithu ahdin yurabbihi o birabbihi ta'ala.
Bumuhos ang ulan sa amin noon habang ang kasama namin ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pagkatapos kanyang ibinuyang-yang niya. Buniyang, tamang term na ibinuyang-yang? Ibinuyang-yang o binuka ang kanyang damit ng Propeta Sallam hanggang sa ito ay mabasa ng ulan. So, in-spread out niya yun, yung kanyang tinatawag na gown sa ating yung thawba. Okay, yung balabal niya, parang gown, di ba? Sinabi namin, o sugo ng Allah, anong ginawa mo? Bakit mo ginawa iyan? Sinabi niya, dahil ito, ang ulan na yan, ay kagagaling lamang mula sa Panginoon ito. Mashallah tabaralaka. Ibig sabihin, ito ay nanggaling sa Allah. At ang nagpabuhos nito ay walang iba kundi ang Allah subhanahu wa ta'ala. At yan ay matatagpuan sa Sahih Muslim. So yan ang isa sa mga recommended na gawain kapag pumuputok kapag pumapatak ang ulan. Okay? At of course, magdua, syempre. Kabilang sa dua sa paghingi ng ulan yung mga sumusunod mga kapatid sa pananampalatayang Islam. Mula sa salaysay ni Jabir bin Abdullah radhiyallahu an na sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma asqina ghaithan mughithan mari'an mari'an. Ulitin natin na Allahumma asqina Allahumma isqina ghaithan mughithan mari'an mari'an. Mari'an hamza, mari'an ain. Okay? Nafi'an ghaira darin, ajilan ghaira ajil. Ang ibig sabihin nun mga kapatid ay, O Allah, isqina, buhusan mo kami ng kapaki-pakinabang at nakakabuting ulan. Ito yung ghaithan mughithan. Mari'an mari'an na nagbibigay ng pakinabang at hindi nagpapahamak. Ghaira darin. Ngayon at hindi mamaya. Ngayon na at hindi mamaya. Yan ang ibig sabihin nun. At yan ay matatagpuan sa Sunan Abi Dawud. Okay? So ulitin natin yung dua na yung mga kapatid sa pananampalatayang Islam. Ito ay Allahumma asqina ghaithan mughithan mari'an ajilan ghaira ajil. Okay. At gayon din mula sa salaysay ni Amir bin Shu'aib radhiyallahu an na sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma asqi ibadak wa bahaimak wanshur rahmatak wa ahyi baladakal mayyit. Ang ibig sabihin, O Allah, asqi ibadak. Allahumma asqi ibadak. Pagkalooban mo ng iyong tubig ang iyong mga alipin. Wa bahaimak, mga hayupan mo. At wanshur rahmatak, at ipalaganap mo ang iyong habag. Wa ahyi baladakal mayyit, at buhayin mo ang iyong patay o tigang na lupa. Mashallah. So ito ay matagpuan sa Sunan Abi Dawud. So nagpapatunay lamang na tayo ay alipin ng Allah, ang mga hayupan ay hayupan ng Allah, ang mga lugar ay pagmamayari ng Allah. Ito yung dalil na hindi natin pagmamayari ang lugar, kundi pagmamayari ng Allah. Subhanallah, yung lugar, ang mga hayop na yan, dahil lahat ng bagay, walillahi mulkus samawati wal ard. Sabi ng Allah. At ang Allah ay nagmamayari ng kalangitan at ng nasa kalupaan, wama bainahuma. At ang anumang nasa kalagapagitan nito. Lahat ng ito ay pagmamayari ng Allah subhanahu wa ta'ala. So, yun, paulanin mo ang iyong alipi. Allahumma asqa ibadaka wa bahaimaka. Ano pa? Wanshur rahmatak wa ahyi baladakal mayyit. You know? At gayon din mula sa salaysay ni Anas bin Malik radhiyallahu anhu, sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma aghithna, Allahumma aghithna, Allahumma aghithna, 3 beses. O Allah, pagginhawain mo kami, O Allah, pagginhawain mo kami, O Allah, pagginhawain mo kami. At ito'y matatagpuan sa Sahih al-Bukhari. At yun ang mga dua mga kapatid, okay? Dua yan sa paghingi ng ulan. Okay? Meron yan iba't ibang pamaraan sa pagdua na sasabihin sa paghingi ng ulan. Now, ano naman yung sasabihin o dua pagbuhos ng ulan? Humingi ka ng ulan. Yung dua na ito, ginamit yung mga dua na ito, pinagkaluban sa'yo ng Allah, bumuhos ng ulan. So, anong gagawin mo? Anong dua? So, mula sa salaysay ni Aisha radhiyallahu anha na sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma sayyiban nafi'an. So, ang Allahumma sayyiban nafi'an kapag bumubuhos na ang ulan. Hindi mo ito babanggitin kapag hindi pa bumubuhos yung ulan. Okay? So, ang ibig sabihin ng Allahumma sayyiban nafi'an, O Allah, naway ito ay mabuti at kapaki-pakinabang na ulan. So, yun yan. O Allah, gawin mo itong kapaki-pakinabang at nakakabuting ulan. At ito'y matatagpuan sa Sahih al-Bukhari.
Malinaw? At yan ay dua pagkatapos ng ulan. So merong dua pagkatapos ng ulan. So merong before, during, at saka after. So ano man naman ang dua after the rain. Ika nga, di ba? Mula sa laysay ni Zayd bin Khalid radiyallahu anhu, sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mutirna bifadlillahi wa rahmati. Mutirna bifadlillahi wa rahmati. Ang kahulugan nito, tayo ay inulan sa pamamagitan ng biyaya at habag ng Allah. Okay, ito ay matagpuan sa Sahih al-Bukhari. So ibig sabihin, may mga nagdudua nito na sinasabi nila, mutirna bifadlillahi wa rahmati during the rain, habang bumubuhos ang ulan. So hindi ito sunnah na ito ay sabihin during the rain. Ito ay sunnah pagkatapos ng pag-ulan, pagkatapos ng tinatawag na umulan. Sabihin, kalas, umulan na, tapos na. Okay? After the rain po yan. During the rain, ito yung sa Allahumma sayyiban nafi'an. Allahumma sayyiban nafi'an. Yun ang sasabihin. Pero kapag tapos na yung ulan, tapos na yung pagbuhos ng ulan, mutirna bifadlillahi wa rahmati. At yan ay sunnah na banggitin. So may mga nagsasabi nito during the rain. So, ang appropriate na sabihin ito after the rain, mga kapatid sa pananampalatayang Islam. No? Kaya nga mutirna, ibig sabihin na yung mutirna ay which is past tense, which is already done, tapos na. At bilang panghuli, mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ang ulan, pakatandaan natin, ay pabor at biyaya ng Allah subhanahu wa ta'ala, nagmumula lamang sa Kanya. Pakatandaan natin yan. So, napakahalaga sa bawat Muslim, sa bawat isa sa atin, na naniwala na walang pag-alinlangan at tunay na ang ulan ay bumubuhos bumubuhos ang ulan dahil sa biyaya at pabor ng Allah. Dahil sa awa, biyaya at pabor ng Allah subhanahu wa ta'ala na ipinagkaloob ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang mga alipin. Kaya naman, hindi maaaring sabihin na katulad ng sinasabi ng ibang mga tao. Hindi natin pwedeng sabihin ito na bumubuhos ang ulan dahil sa mga butiing ito. Dahil sa mga tinatawag na bituing ito. Hindi mo pwede natin gawin yan. Bakit sabi natin, siguro bumuhos yung ulan dahil nakikita natin yung mga bituing kagabi. Diba? Pag nakikita yung mga bituing sa kalangitan nung gabi, bumubuhos yung ulan. So, hindi natin pwedeng sabihin na bumubuhos ang ulan o pumapatak ang ulan dahil sa mga bituing ito, dahil sa formation ng bituin. Yan po ay isang tinatawag na kufur. Okay? Yan po. Ito ay walang pag-anilangan, ay uri ng tinatawag na shirk. Ito ay uri ng pagtatambal sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ang nagpapabuhos ng ulan ay walang iba kundi ang Allah, hindi ang mga bituin na yan. Naway tayo ay pangalagaan ng Allah mula sa anumang klase ng shirk, mga kapatid. Sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hal tadruna madha qala rabbukum? Qalu Allah wa rasuluhu a'lam. Qala fa asbaha wa asbaha min ibadi mu'minun bi wa kafirun. فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب وأما من قال مطرنا بنوع كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب. Sabi ni Prophet sallam, nalalaman ba ninyo ang sinabi ng iyong Panginoon? Ito ay tanong niya sa mga sahaba. Sinabi ng mga sahaba, ang Allah at ang kanyang sugo ang higit na nakababatid. Sinabi ni Prophet sallam, naging mu'min, nagiging mananampalataya at kafir, hindi na nanampalataya sa akin ang aking mga alipin, ang mga tao. Sabihin, kahit Muslim ka, maaaring magawa sa iyo ito, na naging kafir ka sa Allah, at naging mu'min ka the same time, subhanallah. Sino man ang magsabi na tayo ay dinatna ng ulan sa biyaya at habag ng Allah, nananampalataya sa akin, at walang pananampalataya sa kawakib. Ibig sabihin mga bituin at mga planeta, ibig sabihin ay hindi naniniwala na sila ang nagpadala ng ulan bagkus ang Allah subhanahu wa ta'ala. At sino man ang magsabi na dinatnan tayo ng ulan dahil sa naw, ang ibig sabihin na bituin. Dahil sa bituin na ito at bituin na iyan ay walang pananampalataya sa akin at nananampalataya sa kawakib. So ibig sabihin sa this time, pag sinabi mong umulan dahil sa bituin na yan, umulan dahil sa tinatawag na ganito at hindi dahil sa Allah, ikaw ay nagiging kafir sa Allah at naging mu'min ka doon sa mga bagay na iyan. Pero pag sinabi nating mutirna bifadlillah, okay? Wa rahmatihi, tayo ay inulan o dinatna ng ulan dahil sa habag at awa ng Allah, tayo ay nagiging mananampalataya sa Allah at hindi natin pininiwalaan
ang mga bituin na ito ang anumang bagay na nilikha ng Allah na sila ang nagsasanhi sa pagbuhos ng ulan. Okay? Bagos tayo ay nanampalataya sa Allah. Pero pag baliktad yon ay nagiging kafir ka sa Allah at pinaniniwalaan mo ang mga bituin o anumang katulad nito sa halip ay ang Allah subhanahu wa ta'ala. At ang hadith na ito matagpuan sa Sahih Muslim. So mga kapatid, so iwasan natin. So ito ay parte ng akida. So iwasan natin ang paniniwala na ang ulan na ito ay ang sanhi, nagsasanhi nito kundi ang walang ibang kundi ang Allah subhanahu wa ta'ala. Otherwise, tayo ay hindi magiging mananampalataya sa Allah at naging kafir tayo sa Allah sa pagkakataon na iyan. At yan ay delikado mga kapatid sa panampalatayang Islam. Okay? So na kung kaya mag-ingat tayo dahil ang ulan ay mula sa biyaya ng Allah at ang nagsanhi nito at ang nagbuhos nito at ang nagpadala nito kundi ay walang iba kundi ang Panginoon ng ulan, ang Allah subhanahu wa ta'ala. So dito po nagtatapos ang ating tinatawag na ating lecture mga kapatid sa panampalatayang Islam. So sabi ni Nurhayna Hamid, Assalamualaikum Ustaz, watching from Kuwait. Thanks sa iyo, dami namin natutunan sa mga pagtuturo about Islam. Jazakallahu khair. Okay. Then si Nurhan Undaya, Mira Carbonel Adam, Moranti Chelly. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Pwede po ba pagsabayin ang prayer ng Fajr sa Duhur pag hindi ka nagising sa madaling araw? Ang haba naman ang tulog na yan. Hanggang Duhur. Okay? Unang-una, kapag talagang ito ay hindi ginawang custom ng tao. Anong ibig sabihin ng hindi ginawang custom ng tao? Yung bang hindi inuugali ng tao na magdarasal siya ng late ng Fajr. Hindi na naging kaugalian yaon. Kasi pag ito ay ginagawa niyang kaugalian na yan, mayroong something sa puso ng isang tao na kinakailangan niyang baguhin at ayusin. Okay? So, dahil hindi ito normal, mga kapatid sa panampalatayang Islam, yung habang buhay o kaya buong taon, ay ginagawa niya lagi ang sabihin natin ang magdasal ng late ng Fajr. So, yan ay hindi na normal yan. Okay? Abnormal na yan. So, kinakailangan ayusin. So, there is something in his heart or in her heart na kinakailangan ayusin at sabihin natin ay linisin, ika nga. Diba? Subalit kapag ito ay minsan dahil sa may kadahilan, halimbawa dahil sa sobrang pagod, dahil mula sa trabaho, dahil ang trabaho na duty niya is panggabi, o ano pa man, tapos na late na siya sa natulog, kaya naman hindi sinasadya niya na malit ang sabihin natin ng Fajr niya hanggang sa sinanhi ng Allah na makagising siya ng oras ng Dhuhr prayer. At kapag ito ay nangyari sa ganitong kalagayan, then unahin niya ang Fajr at bago ang tinatawag na Dhuhr sapagkat ayon sa madhab ni Imam Ahmad ibn Hanbal ng pagdarasal ay kinakailangan sunod-sunod. Kinakailangan sunod-sunod. Yan ay sabihin natin ay ang tawag diyan in order ang pagdarasal. Na kung kaya sa ganitong pananaw ay unahin niya kung ano ang dapat mauna kahit pa ito ay nasa oras ng kasalukuyang pagdarasal. Ibig sabihin kasalukuyan ng Dhuhr. At ang isa sa mga itinatanggap na sabihin natin dahilan ng Sharia na maaring maantala o maaring sabihin natin madili ang pagdarasal at ito ay gagawin labas na sa itinakdang oras nito ay dahil sa mga tinatanggap na dahilan ng Sharia. Kabilang na rito ay ang pagkatulog, pagkalimot. Okay? Yung mga bangin hindi sinasadya. Pagkatulog at pagkalimot. Ito ay nakasaad sa hadith ni Propeta sallallahu alaihi wasallam, man nama anis sala aw nasiyaha falyusalli idza dzakaraha. Ang ibig sabihin, sino man na nakaligtaan niya ang pagdarasal, nakalimutan niya ang pagdarasal, na sanhin ng pagkalimot, sanhin ng tinatawag na pagkatulog, ay isa sa katuparan niya ito kung kailan niya naalala ito. So kung kailan niya naalala, of course, after na magising siya, pero hindi lahat ng pagkakataon na nakagising ka, naalala mo agad. So ang binibigyang punto dito ay kung kailan niya naalala. Kasi hindi mo maalala yung kapag tulog ka. Okay? Maalala mo lamang yan kapag gising ka. Pero ang maalala ito ay may mga pagkakataon na rightly afterwards ang pagkagising o may mga pagkakataon na hindi agad-agad maalala ito na pagkatapos ng pagkakagising. So ang punto dito kung kailan niya maalala. Kung halimbawa, nagising siya ng alas 10, subalit akala niya hindi sumagi sa kanyang isip na hindi pala siya nakapagsala ng Fajr at naalala niya na ito is Dhuhr time. So, sa ganitong kalagayan ay kung kailan niya naalala, isa katuparan niya yaon. Obligado niyang isa katuparan niya.
So, yung mga kapatid sa panampalatayang Islam. Kung naalala niya ang rightly after na tinatawag na pagkagising, halimbawa, nagising siya is dhuhr time, tapos agad-agad na naalala ito, unahin niya yung Fajr bago ang tinatawag na Zuhur. So, yun mga kapatid sa panampalatayang Islam. Okay? Kung haba-haba naman ang pagkakatulog na yan, buti na nakagising pa, alhamdulillah. Fair New Away. Assalamualaikum Ustaz. Nakapagsala pala akong maniwala sa weather forecast. Walang problema na maniwala ka doon, pero wag mong sabihin na mga kapatid na iyo kasi pagtatansya yung tinatawag na weather forecast. Pagtansya according sa tinatawag na pagtatansya. Okay? Pinag-aralan nila yung mga sabihin natin yung takbo ng panahon. Okay? Yung magiging tinatawag na sabihin natong ano. Pero yung maniniwala ka lamang doon at naniniwala ka doon na sinasabi na nakalimutan mo ang Allah subhanahu wa ta'ala na ang Allah nagsasanhi ng ulan, ayan ay sabihin natin yan ay kufur. Di paniniwala sa Allah. Walang duda. May mga tao na naniniwala sa weather forecast na nakalimutan nila na ang nagsanhi nito walang iba kundi ang Allah. Kahit pa sinasabi ng weather forecast sa uulan ng ganito, pero kung sasanhi ng Allah na ititigil ang ulan, walang magagawang weather forecast. Ang Allah pa rin ang may control, mga kapatid sa panampalatayang Islam. At pakatandaan na sinasabi lamang ng weather forecast dahil lamang sa tinatawag na panahon na ganyan, dahil sa ganyan-ganyan. Okay? Ayon sa tagbo ng panahon. Okay? Kasi sila ay dalubhasa sa bagay na iyan. Yun ay ang gawain ng weather forecast ay nagbibigay ng impormasyon. Kapag ikaw ay naniniwala doon sa binigay na informasyon at nakalimutan mo na ang nagsanhi ng ulan ay walang iba kundi ang Allah, yun ay kufur sa Allah. Yun ay tinatawag na kufur sa Allah. So, hindi mo naman ibig sabihin na sabihin natin na hindi ka pwedeng maniwala doon. Naniniwala ka lamang, the way na kung saan ay ito ay pagtatansya. Ito ay isang pagtatansya lamang. Approximately, pagtatansya lamang yaon. Diba? Maaaring umulan o maaaring hindi. Diba? Hindi totally yun na uulan siya na ganyan-ganyan. Malinaw ka sapagkat ang pagbubuhos ng ulan, ayan ay kabilang sa tinatawag na ilmul ghaib. Kasi sa yan ay kinakaharap yan eh. Yan ay bagay na may kinalaman sa tinatawag na unseen. Okay? Unseen. Kasi anumang paparating, yan ay unseen. Yan ay bagay na nakakubli at walang nakakaalam nito kundi ang Allah subhanahu wa ta'ala. May mga probable may mga sanhi. Okay? May mga causes. At yan ang tinatawag na causes. Yung causes na yaon ay hindi yun 100% na mangyayari talaga sa darating na panahon. Kaya nga't ito ay sabay na pagpapalagay dahil sa mga bagay-bagay. Naku, kaya bilang isang Muslim, ang stance natin dito na anumang ang tinatawag na causes, mga probable causes na maaaring mangyari dahil sa mga kadahilanan na ipinapahindurutan ng Sharia, yan ay bagay na sabihin nating maniwala tayo in na something na bilang pagpapalagay. Hindi yung exactly. Okay? At hindi natin pwedeng kalimutan na nagsanhi nito ay walang iba kundi ang Allah. Pipigilan ng Allah, walang magagawa yung mga anuman. Okay? Kung gagawin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kung ito gugustuhin ng Allah, ito ay mangyayari talaga. So, the only na dapat manguna sa puso natin, yung paniniwala na kung saan ito ay, sabihin natin ay, ang nagsasanhi nito, yung tumpak at ang pinaka-source nito at ang nagsasanhi nito kundi ang Allah subhanahu wa ta'ala sa pamamagitan ng mga bagay-bagay. Okay? Yun mga kapatid sa panampalatayang Islam. Pero maniniwala ka na sabihin mo lang na ang nagpadala nito ay ganito at nakalimutan mo ang Allah, yan ay kufur. Yan ay talagang totally kufur. At shirk sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ang pagtahajjud po ba, Ustaz, required po ba na matulog muna? What if di makatulog at dumating na ang oras ng tahajjud? Actually, ang usaping tahajjud, ito ay binigyan detalyado at iba't ibang discussion ng mga scholar. May mga ulama na hindi matatawag na ito ay tahajjud kung hindi makatulog. May mga ulama nagsabi na ang tahajjud, magiging tahajjud ito kahit na hindi ka makatulog. So, yan ay depende sa tinatawag na paliwanag ng mga scholar. At kanya-kanya silang pangangatwiran sa bagay na ito. Okay? Ano man yan, ang mahalaga ay isinasakatuparan mo ito ng intention mo para sa Allah. Tahajjud man o qiyamul layl man, ang mahalaga, ang isinasakatuparan mo ito para sa Allah. Doon lamang sila nagkakaroon di pagkakaunawa sa katawagan. Okay? Kung matatawag ba na ito kapag may tulog ka, wala kang tulog, matatawag ba na tahajjud, hindi matatawag. So yan ay khilaf ng mga scholar natin. Ang punto dito, ang pinakapunto dito, either ito man ay tahajjud o hindi tahajjud o qiyamul layl, then ang mahalaga is nasa katuparan mo na ito na para sa Allah, ikhlas para sa Allah subhanahu wa ta'ala. Balikan natin yung tanong ni natin kanina.
ni Fatima Aisha. Balikan natin yung kanyang katanungan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. May tanong ko lang po, Ustaz. Out of topic po. Ang isa po naming anak ay inalagaan ng sister ng asawa ko. Ibig sabihin yung bayaw. Bayaw ba ang tawag dyan? Hipag. Habang naghahanap buhay kaming mag-asawa sa malayo. Alhamdulillah. Sabi ko po sa atin niya na mag-finance po ako para sa palay. Sabi ko po sa atin niya na mag-finance po ako para sa palay para itanim nila sa sariling lupain nila. Okay, ibig sabihin, sariling lupain nila tapos yung finance galing sa'yo. Tapos ito na ngayon, ang tutubuin nito inshallah ay hatiin niya. Ibig sabihin, half para sa gastusin ng anak ko at half para sa kanila. Wala po ba ako malabag na batas sa Islam? Okay. So, lahat ng ito, wala sa ganitong kalagayan, ganitong pagkasalarawan, wala ikang nalabag sa batas. Allahu alam, wala kang nalabag sa batas. Sa kadahilanan ay pareho kayo nakikinabang. Okay, nakikinabang ka sa tinatawag na lupain niya. Okay? At nakikinabang din sila sa pamamagitan ng tinatawag na pag-finance. Ibig sabihin, ikaw ang nag-finance noon. Okay? At yun ay sa nangyari ang tinatawag na palay ay itatanim doon sa lupain nila. So, pareho kayo nakikinabang. Both of you are walang lamangan, ika nga. Ang hindi lamang bawal dito, ang bawal lamang kapag merong nangyaring panlalamang. Meron tinatawag na panlalamang. Ibig sabihin ay sila yung nakikinabang at ikaw yung kawawa o kay ikaw ang nakinabang at sila yung kawawa. So lahat ay pareho kayong napapakinabangan ng bagkus hati pa. Ang kita nito ay hati kayo. Hati sa kanila, then of course yung hati ay yung tinatawag na finance naman nanggaling sa tinatawag na para sa gasusin ng anak mo. At yung half ay para sa kanila. So, makikinabang yung pakinabang nila doon, yung kalahati na yun. Sapagkat, bakit yun? Hindi pa nga abuso yun sa kadahilanan ay yung pala na yung itanim sa kanilang mga lupain at hindi galing sa'yo. Okay? Hindi galing. At the same time, ay sila yung nag-aalaga ng lupain. So, malaking bagay na rin yaon para sa kanila. So, nakikinabang sila mula rito at ikaw din nakikinabang. At ang pakinabang mo, ika nga, ay magtanim ng palay. At the same time, yung kita nito, yung kalahati ng kita nito ay mapupunta sa mga anak mo. Finance para sa anak mo. So, wala pong problema sa bagay na ito, inshallah subhanahu wa ta'ala. Kasi unang-una, walang namang nangyaring tinatawag na sabi nating pagpapautang nangyari na maaring tumubo. Okay? At so, depende yan sa usapin at napagkasunduan ninyong dalawa. Allahu a'lam bisawab, mga kapatid. Mardia Marato, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Tanong ko lang, kapag ang tao na maaga rin nagising ng fajar, pero sa pagkagising niya, sobrang antok pa rin. At hindi niya agad magsasala kasi antok na antok. Ayaw magsala ng inaantok. Yes, tama po yan. Kasi pag nagsala kang inaantok, pagkos nakasaad po sa sunnah na hindi siya maring tinatawag na magsala sa oras na ito. Kapag sobrang antok siya. Pagkos kinakailangan niya munang magpahinga ng konti, relax ang mata niya hanggang sa mawala ang kanyang antok. Antok. Kaso lang late na siya. Tapos na magsala ang nasa masjid. Tayo na ng sala. Wala bang kasalanan ng ganong gawain? Syukran po, jazakallahu khair, alhamdulillah. Na kung kaya mga kapatid ay, yun nga, pag sobrang antok, gumawa siya ng paraan na mawala ang kanyang antok. May mga gumagawa ng paraan na sobrang antok, nakahiga muna hanggang sa tuloy yung nakatulog. Katakatulog ulit. Okay? So, wala siyang pagkakasala sa bagay na ito. Bagkus ay, of course, hindi lang niya nasa katuparan o nakuha yung gantimpala o reward ng, sabihin natin, ng jama'a doon sa masjid. Pag babae, walang problema sapagkat na babae hindi naman kinakailangan na sa masjid sila magdarasal kundi sa bahay lamang sila. Pero or talking about pang lalaki. Pag lalaki halimbawa, na-miss niya yung gantimpala ng jama'a sa masjid. Okay? Ang mahalaga ay iniingatan niya at sinusubaybayan niya hanggang sa hindi pa lumagpas yung itinakdang oras ng Salatul Fajr. At ito ay walang problema inshallah subhanahu wa ta'ala. Elgar de la Vega is watching. Nawaf Almeril, Ustaz, ano po ba ang saktong oras ng tahajjud? Wala pong saktong oras ng tahajjud, brother. Sapagkat ang pinakamainaw na oras ng tahajjud ay yung panghuling bahagi ng gabi, yung bago mag-fajr. Yun ang pinakamainaw. Pero kung ang umpisa nito ay yun may mga nagsabi kalahating gabi. Kahit nga ito ay gawin pagkatapos ng ang oras ito ay ang mag-uumpisa after ng Isha prayer hanggang sa dumating yung oras ng tinatawag na Fajr. Kaya ang pinakamainam na oras na isa sa katuparan ito, yung huling bahagi ng gabi. Kasi ang huling bahagi ng gabi sinasaksihan ng pagbabasa
bumababa ang Allah subhanahu wa ta'ala ayon sa kaparaanan ng kanyang pagkapanginoon, at ito ay pinakikinggan ng Allah ang anumang mga panalangin at dinidinig ng Allah ang anumang mga pagsusumamo sa mga oras na ito. Fatima Aisha, Assalamualaikum, Allahu Akbar, Jazakallahu khair po sa kasagutan. Alhamdulillah. Bing Ulak Jaujun, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, is watching from Zamboanga City, Philippines. Okay, Faiz Salik Rakim is watching. So maraming pong salamat. So dito po nagtatapos ang ating tinatawag na lecture. Alhamdulillah. So ito po ay nakarecord po ito at i-upload natin sa ating YouTube para sa tuloy-tuloy na sabihin natin broadcasting or streaming, inshallah, at hindi putol-putol kasi sa live iputol-putol. So maraming pong salamat. Jazakumullahu khair sa iyong pagsubaybay, mga kapatid sa panampalatayang Islam. Naway gantimpalan tayo ng Allah, patawaran ang ating mga pagkakasala. Allahu a'lam bisawab. Subhanaka bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.